أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kapatid, mga magulang sa lilang Islam, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagpupugay ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos ng lahat, ang naglikha ng lahat. Nilikha niya ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at ang kanyang sinabi, "Wama massana min lughub," hindi man lang siya nakaramdam ng kahit kakaunting pagod sa paglikha ng mundo. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ang kanyang huling sugo at propeta na ipinadala sa atin bilang awa at habag sa buong sanlibutan. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas, tunay na wala nang makapagliligaw sa kanya, at kung sino man ang iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas, tunay na wala nang makapaggagabay sa kanya. Kaya hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang gabayan sa tuwid na landas. Mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay o bawian ng buhay na kayo ay hindi mga Muslim." Ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paggawa sa mga inutos niya, si Propeta Muhammad, at ang pag-iwas sa kanilang mga ipinagbabawal. Yan ang tunay na pagkatakot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag nating hayaan na tayo ay makagawa ng mga bagay na ikalalabas natin sa sariling Islam. Una na dito ang shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-istihza fid din, ang istihza din, ang paglalaro o ang paglalaro o di kaya ang pangungutya sa reliyong Islam. Kumbaga, paglalaroan mo ang reliyong Islam, yan ay makakalabas ka. Yan ay ilan lang sa mga nawaqidul Islam o di kaya ang dahilan kung bakit makakalabas ang isang tao sa reliyong Islam. Kaya iwasan natin yan, mga kapatid, mga magulang sa reliyong Islam. Ang pinakatotoong salita ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamagandang payo o turo, ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pinakapangit o di kaya ang pinaka hindi kaaya-ayang gawain ay yung mga bagong gawain, bagong pagsamba na kanilang inaddress sa reliyong Islam, at ang tinatawag na bagong pagsamba o bagong gawain ay tinatawag itong bid'ah, at ang bid'ah ay kaligawan, at ang kaligawan sa impyerno ang kanyang patutunguhan. Mga kapatid, alhamdulillah,
palagi nating pasalamatan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay inabutan niya sa buwan ng Ramadan. At yung mga kayang mag-fasting, sila ay mag-fasting. At yung mga hindi kaya mag-fasting, sila ay magpakain, magbigay ng fidya. At kung hindi naman nila kaya, ay hindi sila tatanungin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil hindi nila kaya. Mga kapatid, kabilang sa mga turo ng reliyong Islam sa buwan ng ito, sa buwan ng Ramadan, ay kung isang tao, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sa buwan ng Ramadan na ito, inutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-fasting. Obligado sa bawat tao na siya ay mag-fasting talaga. At kung hindi naman siya mag-fasting at kaya naman niya, siya ay paparusahan o bibigyan ng kasalanan, malaking kasalanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi naman niya ito babayaran at pagtaubahan, babayaran niya ito sa araw ng paghukom. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, at kung sino man sa buwan na ito na siya ay nagkasakit, siya ay may sakit, at siya ay exempted, at kung ang kanyang sakit, mga kapatid, ay lubhang sakit at kailangan nito ng panghabang buhay na gamutan, ay ang kanyang babayaran lamang ay siya ay magpakain. Siya ay magpakain ng 30 na katao. Sa bawat araw ay isang tao ang kanyang papakainin. Aw ala safarin, at kung sino man ang siya ay naglalakbay, siya ay bumabiyahe, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ang kanyang babayaran lamang ay sa pagkatapos ng buwan Ramadan. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagbiyahe sa buwan ng Ramadan, pwede sa kanya ang hindi mag-fasting at hindi siya bibigyan ng kasalanan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa hadith ni Aisha, mga kapatid, radiyallahu anha, anna Hamza bin Amr al-Aslami qala lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'asumu fi safar wa kana kathiru siyam, qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Sa hadith ni Aisha radiyallahu anha at ni Hamza bin Amr al-Aslami, qala lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sabi ni Hamza kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aasumo fi safar, ako ba ay magpa-fasting kahit ako ay naglalakbay? Kahit ako ay naglalakbay, wa kana kathiru siyam. At ito si Hamza bin Amr al-Aslami, siya ay palaging nagpa-fasting. Palagi siya nagpa-fasting ng sunnah ng 2 beses sa isang linggo at 3 beses sa isang buwan. Palagi siyang nagpa-fasting. Binubuhay niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kanyang tinanong si Propeta Muhammad, ya o sugo ng Allah, ako ba ay mag-fasting? No, ako ba ay pwedeng mag-fasting sa buwan ng Ramadan na ako ay nasa safar? Ako ay nasa pagbiyahe? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kung gusto mo, ikaw ay mag-fasting, at kung gusto mo naman, wag kang mag-fasting o mag-break mo, i-break mo ang iyong fasting. At babayaran mo lang siya fa'iddatun min ayyamin ukhar. Babayaran mo lang siya sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid, maraming hadith ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagbabiyahe, no, sa buwan ng Ramadan. At ang pinakamainam talaga ay huwag kang mag-fasting. Ang pinakamainam talaga ay huwag kang mag-fasting dahil ito ay binigyan ka ng permit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan kanya ng permit na huwag kang mag-fasting, kaya kunin mo itong permit na binigay ng Allah sa iyo. Kunin mo itong pagmadali. Kumbaga, binigyan ka ng madali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kunin mo ito dahil ito ay biyaya, fadal, ang kainaman na binigay sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-siyam fi safar. Hindi kabilang sa mga mabuting gawain ang pag-fasting sa buwan ng Ramadan kapag ikaw ay bumabiyahe. Pero kung sinabi ng ating mga ulama, mga kapatid, na kung kahit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung wala namang problema sa iyong pag-fasting, wala ka namang mga problemang haharapin, hindi naman mahirap ang iyong pagbiyabiyahe,
pwede ka mag-fasting, pero mas mainam talaga na i-break mo ang iyong fasting kapag ikaw ay nasa biyahe dahil ito ay kumbaga pinamadali sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kapatid, mga magulang sariling Islam, merong hadith din na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Sinabi ni Abu Darda na nung sila ay nagbiyahe sa buwan ng Ramadan kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay marami. Fi syahri Ramadan fi harrin shadid. Sobrang init ng panahon na yun sa panahon nila sa buwan ng Ramadan. Sobrang init. Kapag ikaw ay magbabiyahe sa disyerto at ikaw ay nakapaalang, ikaw ay nakakabayo lang, hindi katulad ngayon na merong sasakyan at naka-aircon pa, merong bus at naka-aircon pa. Di katulad dati sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nakapaa, nakakamilyo o di kaya ay nakasakay sa kabayo. Ngayon, hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi. At ang sign na sobrang init sa panahon na yon, nung sila ay nagbabiyahe, ang iilan sa kanila o ang isa sa kanila sa sobrang init, nilagay na lang niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo dahil sa sobrang init, mga kapatid. Ngayon, sinabi ni Abu Darda, وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ رَوَاحَةَ. At walang fasting sa aming lahat maliban si Propeta Muhammad at si Abdullah bin Rawaha. Dalawa lang sila ang nagfasting. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga magulang sa sariling Islam, katulad ng ating sinabi kanina, pwede ka mag-fasting kahit na ikaw ay nagbabiyahe, basta wala ka lang mahaharap o makakaharap na problema na kumbaga ikahihirap mo, kahit na ikaw ikakahihirap ng iyong pag-fasting, ay kakahirap na iyong pagbiyahe dahil ikaw ay nag-fasting. At ang pinakamainam, pwede mo naman siyang gawin, pero ang pinakamainam talaga ay break at hindi ka mag-fasting dahil ito ay binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.